Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And our devotion talks about, mayroon ka bang bahala na mentality? So our concept is all about determinism. Ang determinism ay ang paniniwala na ang lahat ng nangyayari ay may sanhi at hindi maaaring mangyari sa ibang paraan. Nangangahulugan ito na ang bawat pangyayari, desisyon at kilos ay resulta ng mga naunang pangyayari, maaaring mula sa kalikasan, kapalaran o plano ng Diyos. So sa Krisyanong pananaw, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at may plano siya para sa ating buhay. Gayunpaman, binigyan niya rin tayo ng kalayaan upang piliin ang ating mga desisyon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is Proverbs chapter 16, verse 9. NI version. In their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, tinuturo ng Proverbs chapter 16, verse 9, na bagamat may kalayaan ng tao na magplano ng kanyang buhay, ang Diyos pa rin ang may huling kapangyarihan sa pagdidirekta ng ating mga hakbang. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang magpasya, ngunit hawak pa rin niya ang ating hinaharap. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ang Biblia ay nagtuturo na may plano ang Diyos. So, hindi aksidente ang mga nangyayari sa ating buhay. Lahat ng bagay ay pinahihintulutan ng Diyos para sa kanyang layunin at kawalhatian. For example, si Joseph ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa pagkakaalipin, ngunit ginamit ito ng Diyos upang mailigtas ang Israel mula sa taggutom. So, makikita ito sa Genesis chapter 50, verse 20. Second, ang Biblia ay nagtuturo na kailangan nating maging tapat. So, kahit may plano ang Diyos, hinihingkayat niya tayong maging masipag, matapat at gumawa ng mabuti. For example, si Noah ay binigyan ng tagubilin ng Diyos na gumawa ng arka at sumunod siya sa kabila ng pag-aanilangan ng iba. Excuse me. So, makikita ito sa Genesis chapter 6, verse 14 to 22. So, last teaching, ang Biblia ay nagtuturo na nilikha tayo malaya. So, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili, ngunit may pananagutan tayo sa ating mga desisyon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is magtiwala sa Diyos at isuko ang iyong mga alalahanin. So, dahil awak ng Diyos ang hinaharap, dapat tayong sumuko sa Kanya at magtiwala sa Kanyang plano. Kapag naharap sa isang mahalagang desisyon, is dapat manalangin muna tayo sa Diyos at hilingin ang Kanyang patnubay bago kumilos. So, second is gawin ang iyong makakaya at huwag umasa lamang sa kapalaran. So, katulad ko, naniniwala ako sa bahala na. Minsan nga sinasabi ko, bahala na si Batman. Lalo na kapag tinatamad ako, lalo pag review. Kasi yun ay nakasanayan ko. Pero hindi kasi sapat yung paniniwala na bahala na. Kundi kailangan nating kumilos at gawin ang ating bahagi. So kapag naghahanap ng trabaho, is dapat kang maghanda, magsanay at mag-apply habang nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng tamang oportunidad. So, last application is maging tapat habang isinasabuhay ang bahala na si Lord mentally. So, ngayon, dahil nga, alam ko na laging nandyan si Lord, is mas ginawa ko na, imbes na bahala na si Batman, ginawa ko na nabahala si Lord. So, dapat kasing gawin natin itong bahagi at hayaan ng Diyos na kumilos sa kanyang tamang panahon. Sa pag-aaral para sa isang pagsulit, gawin ang ating makakaya sa pag-aaral at ipagkatiwala sa Diyos ang resulta. So ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about paano ka tinutulungan ng kaalaman na hawak ng Diyos ang hinaharap upang magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. So, yun nga. Dati kasi, kilala ko si Lord personal. Kumbaga, alam ko na may Diyos, ganon. Pero dahil nga, mas nangibabaw yung pagiging, alam mo yun, yung parang kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, ganon. Tapos nung nakita ko ulit yung scholarship, which is yung CLCC, parang nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, hala, babalik ulit ako sa church. Sana hindi ganun ka-toxic, hindi ganun yung pakikitungo sa tulad nung sa iba. So, para sa akin,
after nung pagpunta ko dun sa scholarship na yun is nagkaroon ako ng peace of mind. Kasi alam kong nagtitiwala ako kay Lord. Kasi alam ko na alam niya na kasama ko siya, na makakayanan ko basta kasama ko siya. So, yun. So, let's pray na po. Lord God, salamat po sa paalala na hawak mo ang aking hinaharap. Lord God, inaamin ko na may mga panahon na natatakot akong sumulong dahil sa kawalan ng katiyakan. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong plano at gawin ang aming bahagi ng may katapatan. Lord God, gabayan mo po kami sa bawat desisyon at tulungan mo po kaming sumunod sa iyong kalooban. Lord God, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat dahil alam naming ikaw ang may hawak ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.